Good day everyone, I am Yasser G. Sumangkang from Group 6 and we are now discussing Chapter 6, IT Trends, Issues and Challenges. On this screen will appear the members of this chapter. I am Yasser G. Sumangkang, Mr. Bandera Dato Farhanas, and Kalim Bay Malimar, Gumaan Ropaida, Muhammad Wawi, and Sulaiman Asmin P. And this is our objectives for this chapter. At the end of this chapter, the student should be able to describe the given IT trends affect the Filipinos' ways of living, discuss the issues and challenges in IT that the different sectors face, and research further on the influence of IT on a specific sector. And what are we waiting for? Let's begin the discussion for IT trends, issues, and challenges. So, a pleasant morning everyone. I am Malimar Kalim, the second reporter from Group 6, which is the IT trends, issues, and challenges. So now, let's proceed to my parts. IT automation. IT automation is the use of computers and software to perform tasks that were previously done manually. It helps organizations improve productivity, accuracy, and efficiency. So, kapag sinasabi nating IT automation, ito yung paglipat ng manual na trabaho papunta sa paggamit ng technology. Halimbawa, instead na mano-manong mag-compute o mag-record ng data, software na ang gumagawa nito. And dahil dito, mas bumibilis ang trabaho at nababawasan ang human errors. Ngayon, malaking tulong ito sa mga companies kasi mas nagiging productive ang employees nila. And also, hindi na sila nauubos sa paulit-ulit na task. Instead, nakakapag-focus sila sa mas importanteng trabaho. Kaya masasabi natin na ang automation ay hindi lang nagpapadali ng work, kundi nagpapataas din ng overall performance ng isang organization. So, for the second one, Biometric Timekeeping System in Makati by Mike Freale, July 29, 2014. Makati City implemented a biometric timekeeping system using fingerprints to monitor attendance. It improves accuracy, transparency, and payroll efficiency. So, dito naman sa biometric system ng Makati, makikita natin kung paano ginagamit ang automation sa government. Sa halip na mag-sign lang sa logbook, fingerprint na ang ginagamit para mag-time in and out. Advantage nito, siguradong accurate ang attendance kasi hindi na pwedeng magpalista sa iba. And tinatawag na proxy or body system. Bukod doon, automatic na nare-record ang oras kaya mas mabilis ang paggawa ng payroll. So, overall, hindi lang nito pinapadali ang proseso, kundi pinapakita rin nito ang transparency at pagiging fair sa lahat ng employees. So, for the third one, Property Consultant Best Future of Work by Rizal Raul Reyes, June 10, 2017. The future of work will rely more on technology like AI, robotics, and IoT. Companies must adapt to remain competitive. So, pagdating naman sa future of work, malino na technology na talaga ang magiging center sa mga trabaho. Halimbawa, gagamitan ng artificial intelligence or AI, robotics, at smart systems sa mga offices. Ibig sabihin, may mga trabaho na pwedeng palitan ng machines
Kaya importante na ang workers ay mag-upskill o matuto ng bagong skills tulad ng data analytics at paggamit ng modern technology. Makikita rin natin na nagiging common na ang work from home setup, lalo na sa mga lugar na may traffic problems or tulad nito yung nangyari sa yung problema sa bansa natin lately na tumaas ang gas, so naging work from home na yung every Friday natin. So kaya para sa mga companies, kailangan nilang mag-adapt ng changes para dito, and for them na hindi rin sila mapag-iwanan and manatiling competitive. For the fourth one, online banking. Online banking allows users to perform financial transactions through the internet. It is becoming more popular among Filipinos due to its convenience and security. So, sa online banking naman, ito yung paggamit ng internet para sa paggawa ng banking transactions tulad ng pag-transfer ng pera, pagbayad ng bills, at pag-check ng accounts. Ang dahilan kung bakit mas maraming Pilipino ang gumagamit nito ay dahil sa convenience. O kahit nasa bahay ka lang, pwede nang gawin ang mga transactions. Or kung meron kang mga transactions, is basic mo na lang siya magagawa ngayon with the help of this technology. And hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang bangko personally. And bukod sa convenience, may security features din ito tulad ng one-time PIN na nagbibigay ng extra protection sa account ng user or account natin. Kaya masasabi natin na ang online banking ay isang magandang example kung paano pinapadali ng technology ang araw-araw na buhay ng tao. So for the last one, more Filipinos warming up to online banking by Darius Dumlao, April 3, 2013. A survey shows that most Filipinos are now comfortable using online banking. Around 75% of users perform transactions online, while only a few still visit physical bank branches. This shift is due to convenience, improved technology, and better security features like one-time PINs. So, pinapakita sa article na ito na mas maraming Filipino ang gumagamit ng online banking para sa mga transactions nila tulad ng pag-check ng balance, pagbayad ng bills, at pag-transfer ng pera. So, mas pinipili ito dahil convenient na kahit nasa bahay o biyahe ka lang, pwede mong ma-access ang account mo or magamit or account mo gamit ang phone o computer mo. Isa ring mahalagang dahilan ay ang security, lalo na ang one-time PIN. So, ang one-time PIN ay isang code na kailangan nilagay bukod sa username at password. Kaya mas naproprotektahan ang account ng user or account natin dahil sa one-time PIN na ito. And dahil dito, mas nagiging confident ang mga tao sa paggamit ng online banking at unti-unti na rin itong nagiging normal sa pang-araw-araw na buhay natin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
So I am Rafaela D. Gumaan. So this is the continuation of Miss Kaling. So ang Citibank ay isang online bangko na kung saan ginagamitan natin ng cellphone, internet. Dahil sa tulong ng Citibank is napapadali yung pakikipag-transaction natin. And also, hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga branch para lang kumuha ng pera. And kahit nasa bahay lang tayo is kayang-kaya pa natin makipag-transaction. So, paano siya gamitin? So, ang kailangan mo lang gawin is mag-log in, ilagay doon yung mga username, password, and pagka ilang minute, ilang seconds is may magsisend sa'yo ng OTP or code. So, ano yung code? Ang code is patunay talaga na sa'yo yung account. And also, dagdag protection na din laban sa mga hacker. So, next naman is ang Security Bank. So, ang Security Bank ay isa sa pangunahing bangko sa Pilipinas na kung saan kilala sila bilang magagaling sa trabaho, lalo na sa larangan ng paggamit ng mga technology at pakikipag-ugnayan sa pamahalaan. So, isa sa mga patunay na magagaling ang Security Bank ay ang pagkapanalo nito sa The Access Triple Award 2016. Ang mga parangal na ito is binibigay lang sa mga bangko na may natatanging talento. Ang Security Bank ay gumagamit ng makabagong technology para mabilis at mapaganda ang serbisyo nila sa mga tao. Dito din is may mga sistema sila tinatawag na DigiBanker. Ginagamit ito online bangko para mas ligtas ang mga information pera ng mga customer dahil may mga protection ito tulad ng framework. Ang framework is siya yung pumipigil sa mga hacker. Dito din is mabilis ang kanilang serbisyo dahil may mga konektado silang iba't ibang ahensya tulad ng PhilHealth, Pag-ibig at iba pa. So dahil dito is mabilis lang yung mga proseso ng mga transaksyon. Pwede rin magbayad kahit anong oras dahil open sila ng 24 hours. So, next naman is ang education. So, sa panahon ngayon is marami ng paaralan ang gumagamit nito. Pati tayo mismo is ginagamit na natin to. So, ano nga ba ang Learning Management System? So, ang Learning Management System or LMS ay is para siyang online class na kung saan doon mo nakikita yung mga lesson, and also doon mo na pinapasa yung mga activity, assignment, katulad na lang sa IT natin, yung GCR. Doon natin pinapasa yung mga assignment natin, reflection, and also yung mga PPT. And also doon natin nakikita yung mga announce ng teacher para lahat ng estudyante is updated sa announce na yon. So, next naman is ang Global Filipino School Enhanced Learning with Cloud Fund Tablet. So, dito ang Global Filipino School ay isang proyekto ng global na tumutulong sa mga paaralan na kung saan para mas maging maganda ang pag-aaral gamit ang mga technology. And also, nagbibigay din sila ng mga libreng tablets sa mga student and also sa mga guro din. And also, may mga kasama din itong libro para pwede nilang gamitin sa kanilang pag-aaral. And may online library din na kung saan makakabasa sila ng mga libro tulad ng math, science, English. Dito is napapadali ang kanilang pag-aaral gamit ang mga technology. So next naman is ang PLDT. So ang PLDT ay isang program na kung saan kailangan natin gamitan ng mga cellphone, internet, tablet, at iba pa. So dahil sa mga gadget na ito is napapabilis yung learning natin. Lalo na sa pag-aaral natin. Napapadali lang sa atin ang mga lesson
And also, napapadali lang sa atin yung mga learning and yung mga information gamit ang technology. Kahit nasa bahay lang tayo pwede tayong matuto gamit ang mga technology na ito. So, ang PELDT o Learning Program ay nakakatulong sa mga estudyante para mas gumanda ang kanilang mga performance sa school. Okay, good day to each and everyone, and especially to our instructor, Ma'am. I'm Mawi K. Muhammad, and I will be discussing about business. So, electronic commerce or e-commerce is a term for any type of business or commercial transaction that involves the transfer of information across the internet. So, ang e-commerce or electronic commerce refers to buying and selling or exchanging of products, services, and information gamit ang internet, na kung saan yung customer at yung seller is nag-uusap at gumagawa sila ng online transaction through using website, apps, or social media. So, ang example nito is yung ginagawa natin na pag-order sa mga TikTok shop, like sa mga online shop, and also sa Shopee, di ba? Madalas na ginagawa natin yon. So, every day is nagkakaroon tayo ng order. So, through using online shop. So, the next one is e-commerce growth to drive logistic business in PH. So, ito naman is pinag-uusapan dito yung growth of e-commerce in the Philippines. So, it will increase the demand for logistic services. So, pag sinabi nating logistic, means ito na yung transportation of a product, delivery at movement nito papunta sa consumer. So, because most of us is nagre-rely na sa online shop, dapat pagbutihin ng mga delivery company ang kanilang serbisyo to make it fast and easier for us pagdating sa mga orders natin. So, ang example nito is kapag marami na ang nag-order ng isang product, dapat is yung seller is mag-a-add sila ng riders so that yung delivery or process ng orders natin is magiging madali at ito ay makakarating sa nag-order. So, let's proceed sa Philippines e-commerce reach 200 billion by 2020. So, dito naman is since e-commerce in the Philippines is growing very fast kasi marami ng mga tao ang gumagamit ng internet, sinabi dito na posible ding lalaki ang online buying ng Pilipinas sa 2020. So, dumarami na ang business na kung saan direct na sa mga seller yung product at papunta naman ito sa mga customer through online. So, what we call business to consumer or B2C sales. So, it also explained that this growth is hindi lang sa Pilipinas nangyayari, kundi sa ibang lugar din like sa Asia Pacific region na kung saan ang online shopping is become popular in some parts of North America and Western Europe. So, let's proceed into next slide. Statistica.com has forecasted that the total number of smartphone user in the Philippines will reach in 38.4 billion by 2020. So, sa Statistica.com has forecasted that many people in the Philippines are using a smartphone. And according sa Statistica, it could reach in 38.4 million in 2020. Kasi yung smartphone is madali lang siya maka-access ng internet at nagiging madali na din ang paggamit ng mga tao nito. And it also said that DTI or Department of Trade and Industry in the Philippines ay susuportahan nila ang paglago ng e-commerce industry. So now moving on sa health. So ang health naman yung paggamit ng technology like computer, cellphone and internet, and also a digital system to improve healthcare services. So natutulungan nito yung mga doctors and also yung mga nurse natin to communicate faster and manage health information easily. So through e-health, people can book medical appointments through online. So and also consult doctor through video call and chats. And the last one is receive health advice through mobile apps. So now let us move to how digital health is bridging the healthcare gap in the Philippines. So sinabi dito naman is pinag-uusapan dito is how digital helps to improve healthcare service
in the Philippines. So lalong-lalo na sa mga taong nakatira sa malalayo like sa rural area tulad ng bundok. So sinabi dito na ang digital health is nagsimula dahil sa tulong ng University of the Philippines Manila and the National Telehealth. So now let us move sa mHealth. So meaning dito naman is nakikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas in private sector para mapalawak ang mga project ng mHealth o mobile health. Ang CHITS or CHITS EMR is an electronic medical record system used to collect and also mag-manage ng patient health information. So nakakatulong ito sa barangays at local government units sa pagkokolekta at pagre-report ng mga health data. So that's all po. A pleasant morning to each and everyone. So I am Asmin Sulaiman. So WAH o ang Wireless Access for Health. So ang WAH is isa ito siyang system na ginagamit ng mga health workers para mas mapabilis ang kanilang trabaho. So paano nga ba ito siya nakakatulong sa kanila? So nakakatulong ito sa kanila kasi kung dati is mano-mano lang ang pagsusulat nila ng records about sa patients sa pasyente nila, ngayon is ini-input na lang nila yung mga information na yun sa system na ito, kaya mas lalo silang napapadali. And also naman kapag may ipinapadala silang mga report sa kabilang hospital is hindi na ito siya inaabot ng ilang araw dahil isang click mo lang is napo-forward na yung information na yon or yung report na yun sa kabilang hospital. For instance na lang nito siya is kapag may isang pasyente na kailangan ipadala sa kabilang hospital. So, hindi na mahihirapan yung kabilang hospital kakahintay ng record sa pasyente na yon kasi isang click mo lang is mapo-forward na yung kailangan na mga information sa pasyente na yon. So, another one naman is kapag sa mga doktor. So, kapag yung isang doktor is naghahanap siya or hinahanap niya yung record ng pasyente niya is hindi na siya nahihirapan magkalkal ng mga papeles dahil isang click niya lang is mahanap niya na doon sa system yung kailangan niyang hanapin about sa pasyente niya. So as of March 2014 is ito na yung mga na-achieve ng WAH na to. So the first one is adapted in 68 clinics in 14 provinces. So yes, ginagamit na ito siya ng 68 clinics sa 14 provinces. Like katulad na lang dito sa atin sa Cotabato. So ginagamit natin ito siyang WAH. So the second one is serve 2,500 patients a day. So yes, 2,500 na yung na mga pasyente ang natutulungan niya sa isang araw. And mayroon siyang 950 and also is may 950 na mga doctors, nurses and mga healthcare workers ang pinag-train para matutunan nila kung paano gamitin ang WAH neto. Like, tinuruan sila kung paano mag-input ng patient's data and gumawa ng report sa WAH neto para hindi na sila mahirapan. And yes, mahigit 1 million consultation na ang naitala sa paggamit lang ng WAH na ito siya. So when we say consultation is ito na yung mga check-up ng mga pasyente. So kada may check-up is nagagamit talaga ito siyang WAH. So the last one naman is mahigit kalahating milyon na records na ang na-save sa system na ito. So yes. And let's proceed naman sa mHealth programs or mobile health programs. So ibig sabihin dito is gumagamit na ng mga technologies yung mga health workers like tulad ng cellphones. So isa sa mga halimbawa nito siya is ang SMS tele-referrals na or text messaging na ginagamit ng Department of Health or DOH sa kanilang programang DTTB or Doctor to the Barrio. So dito is gumagamit
yung mga gumagamit sila ng cellphone and through messaging is na nakakapag-responde yung mga doktor agad doon sa mga liblib na lugar. Kasi 'di ba class is sa mga baryo talaga na lugar is mahirap, hindi naman sa kwan, pero kapag may mga emergency is mahirap silang puntahan na agad kasi kailangan pa yun nga magbiyahe pa. So mahirap makapag-responde agad yung mga doktor sa mga cities. So dahil sa paggamit ng technology ng cellphone, through messaging lang is nakakapag-responde agad yung mga doktor doon. Kasi mas napapabilis na rin yung communication ng mga health workers at mga doctors para sa kalusugan ng mga pasyente. Like for instance, yung mga health worker doon is kailangan nila ng payo about sa mga pasyente nila. So hindi na sila babiyahe para lang makahingi sila ng payo about sa kung anong dapat gawin sa mga pasyente nila. Kaya hindi na sila babiyahe kasi ite-text na lang nila yung mga doktor and agad naman sila makakatanggap ng payo and recommendation mula sa doktor through messaging din. So kaya dahil dito is mas napapabilis agad ang pag-aksyon or pagbigay ng tamang lunas sa mga pasyente kahit nasa malalayong lugar sila. And bukod dito, mayroon din mga health education programs na ginagamit ang cellphone upang magpadala ng mga paalala and information tungkol sa kalusugan ng mga tao. Like for example, nagpapadala sila ng mga reminders sa mga tao tungkol sa mga tamang schedule ng bakuna, sa kung paano ba yung mga health reminders, like kung paano ba ang tamang pag-iwas sa mga sakit, and yun ay through messaging din. So yun, so meron din tayong RCHID or real-time monitoring of vital maternal and child health indicators through Community Health Information Tracking System. So, ang system na ito is gumagamit din sila ng SMS o text messaging para masubaybayan nila ang kalusugan ng mga buntis and also ng mga bata. So, sa programang ito ay maaari silang magpadala sila ng mga reminders about sa mga check-up ng mga pasyente nila through messaging din. Kaya it's very helpful talaga ang paggamit ng technologies ng mga when it comes sa healthcare services, dahil sa simpleng paggamit lamang ng cellphone at text messaging is mas napapadali ang communication at mas maraming tao ang natutulungan, lalo na sa mga malalayong komunidad. Next naman ay ang issues and challenges sa paggamit ng technology. So, isa sa pinakamalaking problema ay ang security and integrity ng computer systems. So, ang security ay tumutukoy ito siya sa protection ng computer laban sa mga hackers, viruses, and sa malwares. Samantala, ang integrity naman is nangangahulugan ng tama at ligtas na information when it comes sa paggamit ng system or technologies. So sa panahon ngayon, marami mga offices and mga companies, even tayo, na gumagamit ng emails and ng mga internet and also ng file sharing. So dahil dito is mas nagiging madali rin ang pagpasok ng mga harmful software o ng malware. So, ang malware is, ito yung mga malicious software at nakakasira ito siya sa ating computer, and also nagnanakaw ito siya ng mga personal data or mga information doon sa computer natin. So, may iba't ibang uri ang malware. So, ang una is ang virus. So, ang virus ay isa ito siyang uri ng malware na nagkatago ito siya sa ibang files or sa mga software. So, kapag binuksan ito siya, is maaari nitong sirain ang files mo at ma-delete yung mga data and also mapabagal ang computers mo.
So ang halimbawa na lang nito siya is kapag nag-download ka ng mga games or na mga movies sa mga site na hindi ligtas or mga illegal site. So kapag nag-download ka doon or inopen mo yung site na yun is maaaring may virus ito. So kapag inopen mo ito is maaaring bumagal ang computers mo and also maaaring mawala yung mga importanteng files mo. Pangalawa naman is ang worm. So, ang worm naman is isa ito siyang uri ng malware na kaya niyang dumami at kumalat ng kusa sa ibang computers dahil sa paggamit ng network or internet connections. So, ang halimbawa nito siya is kapag sa office. So, di ba sa office is magkakakonekta yung mga computers doon. So, kapag yung isang computers doon is nalagyan siya ng worm is maaari din mahawaan yung mga ibang computers sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pangatlo naman is ang Trojan. So, ang Trojan naman is isa ito siyang uri ng malware na nagpapanggap na useful and safe na apps para ma-download natin ito siya. So, kapag din-download natin ito siya is maaari nito siyang sirain ang ating computers and magnakaw ng mga data or mga informations. So, kaya dapat tayo is mag-ingat tayo sa pagdo-download ng mga apps. Dapat siguraduhin natin kung safe ba talaga yon para hindi masira yung ating computers at hindi manakaw yung ating personal data. And ang pang-apat naman is ang spyware. So, ang spyware naman is isa ito siyang uri ng malware na nangongolekta ng information nang hindi natin siya alam. So, madalas ito siyang nakukuha sa pag-open natin ng mga link. So, di ba may mga, minsan is sa Facebook is may mga link na pinopost tapos pinapa-open nila. So, mag-ingat tayo sa mga link ng mga ganon. So, kapag kasi inopen natin yung mga ganon is maaaring may spyware yun siya. So, ang spyware is maaari nitong nire-record nito siya yung mga password natin, yung mga messages, and also yung lahat ng ginagawa natin sa cellphone natin is nare-record niya. Even yung pagta-type natin ng message is nalalaman niya. So, very nakakatakot talaga itong spyware na to. So, and the last one is ang ransomware. So, ang ransomware is isa ito siya sa pinakamalaking malware. So, ito is naglalak sila or nag-i-encrypt sila ng mga files ng mga biktima. So, pagkatapos nila ilak yung mga files ng mga importanteng files ng mga victims nila is nanghihingi sila ng ransom or pera. So, madalas ito siya nangyayari sa mga companies like ino-open nila yung mga importanteng files ng companies na yon, and kapag nalalak na ito siya is may nakakasulat doon na kailangan nilang magbayad agad para maibalik sa kanila or mai-open nila yung files nila. And isa sa mga kilalang ransomware attack ay ang WannaCry noong 2017. So nakakabahala ito siya that time kasi kumalat ito siya sa 74 countries at nakaapekto ito siya sa mga hospital and sa mga companies and also sa iba pang mga organizations. And ang viral na ito is naglock sila ng mga files at humihingi sila ng bayad gamit ang Bitcoin. So, paano nga ba nangyari ang global ransomware attack na ito siya? So, ayon dito sa article, so let me summarize na lang sa inyo class no kasi medyo mahaba-haba ito siya. So, noong May 13, 2017, nagkaroon ng malawakang cyber attack sa iba't ibang bansa gamit ang isang ransomware na tinatawag na WannaCry. So, ang WannaCry is ito yung grupo ng hacker. So, ayon sa Agency France Press is maraming security expert ang nabahala dahil mabilis itong kumalat sa buong mundo, which is 74 countries ang naapektuhan nito siya. Ang pinaka-naapektuhan talaga nito na country is ang Russia, Ukraine at ang Taiwan. So, madami ang mga bansa at kumpanyang naapektuhan nito. Tulad na lamang ng mga hospital sa United Kingdom and ang telecom company sa Spain and also ang delivery company sa FedEx sa United States.
And ang pinaka na kwan talaga nito siya is ang hospital, ang mga hospital kasi nahirapan sila na nahirapan silang kunin or pasukin yung mga information ng mga pasyente nila. So dito is paano nga ba nangyari ito or paano ba kumalat ang attack na ito siya? So ayon dito ay ang attack ay sinasabing gumamit ng security flaw o kahinaan sa Windows system. So ang flaw na ito is lumabas ito siya mula sa documents na galing sa National Security Agency or NSA ng Amerika. So may hacking group na tinatawag na shadow brokers. So ang shadow brokers is naglabas sila ng information tungkol sa kainahan nila noong April 2017. So para makapasok yung mga WannaCry sa mga computer system is ginamit nila yung kahinaan ng shadow brokers na ito. So kaya mabilis na kumalat yung ransomware. So dito is ayon kay Costin Ryu is mula sa security firm ng Kaspersky, mahigit 45,000 attacks ang naitala sa 74 na ka-country at patuloy pa itong dumarami. And samantala, sinabi naman ni Jacob Crostek mula sa Avast ay nakakita sila ng mahigit kumulang na 36,000 detections ng malware. Nakakita sila ng 36,000 detection ng malware mula sa Russia, Ukraine at sa Taiwan. So yung tatlong bansa talaga na yun is ang pinaka naapektuhan talaga. So dito is bakit maraming computers ang naapektuhan? So kahit naglabas na ng security patch ang Microsoft bago pa mangyari ang attack ay marami pa rin computers ang hindi updated. So yes. So kaya mabilis kumalat yung ransomware na yun is dahil may mga computers na hindi updated. So dahil dito is madali silang napasok ng virus ng malware na ito. So, pinapakita dito na kapag hindi updated ang isang software at also ang paggamit ng antivirus at pagiging maingat sa internet is madali talagang pasukan ng malware ang isang computer. Kaya dapat lagi nating update ang ating software at gumamit tayo ng mga antivirus and also maging maingat tayo sa paggamit ng mga internet. So, yes. So, yun yung nangyari doon sa ransom attack noong 2017. The last one class is ang banking. So sa panahon ngayon is mas napapadali na yung pag-check natin sa ating mga bank account and also sa pagbabayad natin ng mga bills gamit ang ating mga bank account dahil sa online banking. So, nagagawa mo ang mga bagay na yon kahit nasa bahay ka lang. Kahit na hindi ka pumunta sa actual na bangko is nagagawa mo ang mga bagay na yon dahil sa online banking. And dahil na rin sa mga cellphones at computers na ginagamit. So, kahit na convenient ito siya class is may panganib pa rin ito siyang dala. Yes. Katulad na lamang ng nangyari sa BPI noong 2017. So ano nga ba ang nangyari sa BPI noong 2017? So ayon dito sa article ay isa-summarize ko na lang siya class no kasi medyo mahaba-haba ito siya. So noong June 7, 2017, maraming customers ng BPI ang nagulat kasi may mga kakaibang galaw sa pera nila. So ang iba is nawawalan sila ng pera sa kanilang bank account kahit na hindi naman sila nag-withdraw. Yung iba naman is nadagdagan yung pera nila. So, ito is tumagal ang pangyayari na ito ng 48 hours. So, kaya maraming mga customers ang nagalit at nagpanik kasi syempre naman, pera na yung involved, diba? So, kahit sino naman is magagalit talaga. So, kaya yung mga customer is pumunta sila sa mga BPI branches sa lugar nila para magreklamo. So, bakit nga ba ito siya nangyari? So, ayon sa BPI ay sabi sa statement nila is nangyari ito siya dahil sa internal data processing error. So, dahil sa isang system upgrade, ibig sabihin nagka-problema sa pag-process ng data sa loob ng system nila.
So, ang mga transaction mula April 27 hanggang May 2 is double posted o na-double ang pag-record noong June 6. Kaya for example is nagbayad ka ng 1,000 pesos noon. So, bigla ito siya naging 2,000 ang kaltas. So, another one naman is kapag may sahod na pumasok sa'yo is dapat is 10,000 lamang. Pero ang pumasok sa'yo is 20,000. So, ganun yung mga nangyari. So, ano ba ang ginawa ng BPI? So, una is, inamin agad nila ang problema. So, sinabi ni BPI Senior VP Catherine Santmaria na inaayos na nila ito at walang mawawalang pera sa customer. Second, sinuspende nila ang online banking para mas mapabilis ang pag-aayos at hindi na madagdagan ang error. Pangatlo, nangako sila na aayusin nila ito within a day at i-correct nila lahat ng mali nila. So, bakit maraming natakot? Bakit nga ba maraming natakot? Kasi nga, pera ang usapan. So, kapag biglang nawala o dumagdag ang pera mo nang hindi mo alam kung bakit, natural na magpapanik ka talaga. Lalo na online banking ito siya. Kaya malakas ang duda ng mga tao sa seguridad ng digital transaction dahil sa nangyayari pa rin ito siya kahit na malaking bangko na yung BPI. So, pinakita nito na kahit malaking bangko, pwede pa rin talagang magka-system glitch na nakakaapekto sa libong-libong tao. So, in short, nagkabag sa system upgrade. So, in short nito siya class is nagkabag sa system upgrade ng BPI kaya na-double ang ibang transaction mula late April to early May. At naayos naman ito siya agad at walang actual na nawalang pera pero nagdulot lang talaga ito siya sa takot at abala sa mga customers nila within 2 days. Yeah. And that's all for my part. Thank you for watching and have a good day. Good day everyone, I am Yasser G. Sumangkang and I will be discussing about the 5 common problems faced by students in e-learning and how to overcome them. But before that 5 problems, I have a discuss about the education in information technology. So what is education in IT? Education with online learning being accepted into schools as part of the teaching and learning methodology or process. One of the things that schools need to consider is monitoring and management. So, in online class, for example, that is an alternative way how to processing our education in online modality. Because in online, we have a consequences. For example, lack of internet and etc. Because IT is also about how we use technology in education. Education is the way how we teach information technology. Education is the way how we implemented our information or how we teach the young peoples how to use their information properly. And now let's proceed to the 5 common problems faced by students in e-learning and how to overcome them. First is adaptability struggle. Switching from traditional classroom and face-to-face instructor training to computer-based training in a virtual classroom makes the learning experience entirely different for students. So dito naman sa adaptability struggle, we all know that there is a consequences in using technology. For example is the loss of connections and technicalities.
dito na natin dito tayo nasa stress or dito natin naiisip dahil sa cellphone is nag-struggle tayo when it comes to loose connections. But how we overcome them? So we overcome that kind of situation by handling proper use of technology, kasi we are the control or we are the user of that specific device, so we can manage and use it properly. The next problem of this IT trends, issues, and challenges is the technical issues. We cannot deny the technicalities in using devices. Many students are not provided with a high bandwidth of the stream internet connection that our online courses require and thus fail to catch up with their virtual classmates. So, may experience din natin sa online class yung minsan low bat tayo, minsan hindi nagahang yung ating cellphones because of the technicalities. Hindi natin maiiwasan na there's a consequences kapag gumagamit tayo ng technology. Hindi porket technology is patuloy tayo na magiging good yung connection natin. Somehow, there is technicalities in using devices. Kapag ito ay hindi natin na-handle ng mabuti, pwede itong mag-explode or mag-hahang yung ating cellphones. Because also siguro sa mga ating storage na hindi relevant doon sa ating cellphone is hindi natin ini-erase or hindi natin nililinisan yung phones natin. Also, sa paggamit ng cellphones is hindi talaga maiiwasan yung mga full storage kasi when it comes to using it, hindi po natin yun maiiwasan. As a user of technology, I have experienced that and I am very struggled about that kasi hindi ko alam kung bakit nagkakaganon ang cellphone natin. Well, it explained na dahil din siguro sa improper use of storage and siguro hindi natin namamalayan na unti-unti nang nasisira ang cellphones natin because of the storage. Next one is the computer literacy. Although students are generally tech savvy and thus able to manage computers well, no? So dito naman sa computer literacy is very important to have a knowledge about using devices or technologies, because if you have no idea how to use that technology, you are not allowed to use technologies without learning. Kaya nga natin pinag-aaralan ang technology is to have a knowledge how to use devices in proper ways. Dahil sa computer literacy, dito natin nalalaman kung paano yung ating mga tayo gumamit ng technology. For example, the shortcuts in technology sa keyboard natin is nalalaman dito yung ating mga pwedeng gawin when it comes to using technologies. Next one in the problem of this chapter is the time management. So time management is a difficult task for e-learners as online courses require a lot of time and intensive work. So dito sa time management is we handle our time properly when it comes to crowded activities. So we have to settle our time management para makita natin yung lahat-lahat ng activity natin on the time. Kasi when it comes to have no time management,
it will be crowded all your activities, and pwede yun siya masira lahat because we have no time management. Time management is very essential, especially in college, kasi meron tayong iba't ibang subjects and other important things to comply sabay-sabay, and hindi po natin yun na-handle on time. But because of the time management, magkakaroon tayo ng chance to pass all that subject activities or the projects that our instructor given to us. Example na lang nito is kapag bumibili tayo ng mga groceries, we have a checklist para dire-diretso tayo sa pagbili and waste time to think what we are buying or what we have bought in our markets. Okay, the next one is self-motivation. Self-motivation is an e-learning essential requirements. However, many online learners lack it, much to their surprise after enrolling in distance learning courses. So dito naman sa self-motivation, we have to motivate ourselves to do something better. Kasi if we have no motivation, we cannot continue our activities with joy and with prosperity, enhancing our confidence, no? So we have confidence to source of energy in this problem. But self-motivation is very essential when it comes to learning, because if we learning something that no motivation, it's not worth it. But if we have the self-motivation na papasa ako and makakaya ko to, and that kind of motivation is boost your confidence to do something and better learning. The next one is the business. So these are not included to the 5 common problems. So these are the other discussing about business. So business in IT is previously discussed some companies and hardware to track information about their customers for marketing purpose. You might ask, how is that possible? So sa business is meron tayong information about our customers. For instance is we have a online platform, online business, and the customers are required to give their information so that we can deliver our product to them in their specific address. So that way, matatrack natin yung customers information natin kung saan natin i-deliver yung ating products sa ating customers. Also, that includes names, place, landmarks, and their other informations like contact number and etc. Last one is the health. So health is for example, the patient's records are always kept confidential. So applicable ito sa ating mga doctors or employees sa ating mga hospital. So why we need to keep the records of our patients confidential? Kasi kapag atin itong i-delete sa ating devices, maaari itong hanapin ng ating mga patients because of they wanted that information to have a requirements of their specific job, kasi sa mga job natin kailangan ng mga x-rays ng kanilang mga previews na para hindi tayo magka-aberya when it comes na need nilang
ng information about their past hospitality. And that's all for our discussions. I am Yasser G. Sumanggang, and this is the last group, the chapter 6, group 6, IT trends, issues, and challenges. Hope you learned something about the IT trends, issues, and challenges, and hope you enjoy the learning process of our discussions. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. Bye!